everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layo at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo, para ipakilala ng Espiritu Santo lang ang nag-iisang Diyos na buhay na may gawa ng buhay nating mga tao. At sinabi ni Kristo na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan ng Espiritu Santo at hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Sa araw na to, ang topic ko ay Chris Aquino. Nilapastangan ng Diyos, ngayon nagdurusa na. Gusto kong ipahayag sa inyo ang katotohanan na si Chris Aquino, malaki ang kasalanan sa Espiritu Santo. Dahil binaboy ni Chris Aquino ang sagradong tahanan ng Espiritu Santo, yung kanyang katawan, dahil sa kamunduhan at kalaswaan. Maraming tao ang sarado ang utak at isipan na hindi nila nakikita ang katotohanan na maging ang kanilang katawan ay sagradong tahanan din ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ang nag-iisang Diyos na buhay na may gawa ng buhay nating mga tao. Maraming mga tao ang hindi pa rin nila tinatanggap sa puso nila na ang Espiritu Santo ang kanilang Diyos. Dahil marami pa rin mga tao ang nagagalit sa mga sinasabi ko patungkol kay Chris Aquino. Sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Sinabi ni Kristo na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo na hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Honestly, kapag hindi mo sinamba, hindi mo inibig at hindi mo inilala ang Espiritu Santo sa puso mo, sa iyong katawan na siyang iyong Diyos na may gawa ng buhay mo, lalapastanganin mo ang Espiritu Santo. Hindi mo susundin ang mga kautusan ng Espiritu Santo. Sasalungatin mo ang Espiritu Santo dahil naging mapagmataas at mayabang ka sa Espiritu Santo. Kung kaya, ang puso mo ay magiging katulad ng sa demonyo na si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Dahil si Chris Aquino ay naging mapagmataas, mayabang, na lumalapastangan hindi lang sa kanyang kapwa, kundi lalo't higit ay sa Espiritu Santo. Ngayon, si Chris Aquino ay pinarurusahan na ng Espiritu Santo. Hindi ito nakikita ng mga tao dahil yung kanilang kaluluwa ay patay at tulog. Sinabi ni Kristo ng pagdating ng Ama ay parang magnanakaw. Walang nakakaalam, kundi tanging ang Ama lang. Ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo ay siya ring isang Espiritu na nasa katawan ng buong sangkatawan, ay ang siyang totoong Ama ni Kristo na nagsugo kay Kristo. Ay ang Alpha at Omega na siyang simula at katapusan, na siyang nagbigay ng buhay, ay siya ring babalik para bawiin yung buhay na ipinahiram sa tao, kung kaya ang tao ay mamamatay. Si Chris Aquino bilang na ang araw niya. Naghihingalo na ang kaluluwa niya sa katawan niya. Maraming tao ang hindi ito nakikita dahil ang kanilang kaluluwa ay tulog. Patay ang kanilang buhay espiritual. Hindi nila kinikilala ang Espiritu Santo, ang siyang Diyos na may gawa ng buhay din nila. Kaya sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang buhay na pinahiram sa mga ulupong na to, dahil hindi nila sinamba ang Espiritu Santo sa puso nila, mamamatay rin sila. At katulad ni Chris Aquino, ang kanilang kaluluwa ay sa impyerno babagsak dahil hindi sila patatawarin ng Espiritu Santo at hindi rin sila kikilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos, kung kaya ang kanilang kaluluwa ay sa impyerno mapupunta. Laking pagkawasak at pagkasira ng mga taong nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo dahil ang kaluluwa nila ay sa impyerno mapupunta. Talagang sinasabi ko sa inyo ng pagdating ng Diyos ay narito na. Narito na tayo sa huling panahon. Ang ating katawan ay tahanan ng Espiritu Santo na siyang ating Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin.
At maraming tao ang lumalapastangan at nagmamataas sa Espiritu Santo. Maraming tao ang tumalikod sa Espiritu Santo, kaya ang ating mundo ay puno na ng kasalanan. Gawa ng kasalanan, ang ating mundo ay nagdurusa. Maraming tao ang tumalikod sa Espiritu Santo, kaya maraming kaluluwa ang uusigin at parurusahan ng Espiritu Santo. Sinabi ni Kristo ang sino mang naniniwala sa Kanya ay siyang maliligtas at hindi mamamatay. They will live forever. Katulad ni Kristo, ang kaluluwa nila ay mananatiling buhay at kasama ng Diyos Ama sa langit. Dahil inibig nila at sinamba nila ang Espiritu Santo sa puso nila na kanilang Diyos. Pero yung mga tao na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo, na hindi nila sinamba ang Espiritu Santo sa kanilang katawan, na siyang kanilang Diyos, bagkus ay nilapastangan nila ang Espiritu Santo, sila yung parurusahan ng Espiritu Santo. Si Chris Aquino ay isang halimbawa, ay isang tao na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo, na siyang ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na gamitin ko para makita ng mga tao na si Chris Aquino ay hindi naging kaisa ni Kristo, na nagpupuri at sumasampalataya sa Espiritu Santo. Si Chris Aquino ay isang ulupong, isang antikristo na nasa panig ng demonyong si Satanas, kung kaya ang kaluluwa nitong si Chris Aquino ay nasa kamatayan dahil sa mga kasalanan na kanyang ginawa laban sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay niya. Narito na tayo sa huling panahon. Ang Espiritu Santo, ang Diyos Ama, ang siyang may gawa ng buhay ng buong sangkatauhan. Maraming mga tao ang hindi nila nakikita ang katotohanan sa mga aral ni Kristo ng Espiritu Santo na nasa ating katawan, ang totoong Diyos Ama at Diyos na buhay na nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan. Ang Espiritu Santo ang lumikha sa atin, ang siyang nagpapagaling ng may sakit at bumubuhay ng patay dahil siya ang kataas-taasang Diyos Ama na may gawa ng langit at lupa. Maraming salamat sa inyong pakikinig at nawa sana maliwanagan kayo sa mga salita na ibinahagi ko sa inyo ng Espiritu Santo na nasa katawan ni Chris Aquino, ang Diyos na nagbibigay kay Chris Aquino na nilapastangan ni Chris Aquino. Ngayon, si Chris Aquino ay nagdurusa na dahil hindi niya inibig ang Espiritu Santo sa puso niya. Mas inibig niya ang kalaswaan, kamunduhan, at ang mga karangyaan dito sa mundo. Talagang-talaga, sinasabi ko sa inyo, ang taong lumalapastangan sa Espiritu Santo ay parurusahan ng Espiritu Santo at hindi sila maliligtas kung hindi sila magre-repent at hihingi ng kapatawaran sa Espiritu Santo para magbalik loob sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na nasa katawan ko, na siya ring iisang Espiritu na nasa katawan ni Kristo, ay ang totoong nag-iisang Diyos na dapat sambahin, purihin, ibigin at paglingkuran ng tao dahil ang kanilang katawan ay templo rin ng Espiritu Santo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!